Sa Pimpong Pangkalusugan, good morning po sa inyo, Dr. Jose Rene De Grano, ang Pangulo po ng Private Hospitals Association of the Philippines. Good morning, sir. Good morning, Ted and DJ. At Opo. sa ating mga nakikinig po. Opo. Opo, Morning po. opo. Inyo na ho bang, ano po ang report na inyo pong tinanggap sa inyo pong hanay? Totoo ho ba na nagtataasan na rin ang mga halaga ng mga ginagamit sa ospital para sa pag-aalaga ng pasyente, pati po mga gamot, doktor? Totoo po yun. Actually, last year pa po yun. Last few months na. Medyo tumataas na by around siguro 5%. Hindi naman po ibig sabihin sa second quarter talagang tataas ng mga 18%. Po. Ang prediction pong yan, ang gumawa naman po hindi kami, yung WTW. Sila po ang gumawa ng prediction na yan. Well, malamang po magkaroon talaga ng increase sa hospitalization cost, especially po sa private hospitals. Opo, kapag po ganyan, nangangahulugan po na yung increase na iyan sasagutin ng pasyente. Opo, mangyayari po gano'n, especially po sa sa private hospitals. Kasi alam niyo po, hindi kami subsidized ng gobyerno. At ngayon, tumaas nga po ang benefits na supposedly ng ating PhilHealth. Yun po, i-advance pa rin namin yon ng mga pribadong ospital. Halimbawa po, naging doble yung benefits niya. I-advance po yan ng mga pribadong hospital. So, we are waiting na sana yung na yan, yung aming mga claims, babayaran din kaagad nila. Actually, maganda nga po na tumaas yung benefits na yan. Dapat supposedly lumiit ang out-of-pocket ng ating mga pasyente. Opo. Sana nga po lumiit ang out of pocket kasi maaari din pong sabihin nga na nagdoble ang benefits o dumama yung benefits. Ang tanong lang diyan kung gaano kabilis magbabayad ng PhilHealth. Tama po yun. Kasi po parang sinushoulder ng pribadong ospital muna. Yang supposedly trabaho ng gobyerno. Opo. Sige. Tama. Opo. Kayo po mismo, sir, kamusta ho ang balita? Kasi hindi ho naman nagiging masyadong transparent din dito po, ang PhilHealth sa mga partikular na ospital na daang milyon ng utang. Pero ano ho bang report po na inyo pong tinatanggap sa inyo pong mga hanay? So far po naman, yung for the last year, mabilis yung kanilang pagbabayad, yung current, na tinatawag po nating current accounts, mabilis lang po naman sila, supposedly less than the 60 days na binibigay sa kanila. But meron pa rin po, of course, may pagkakautang pa rin po. I see. Okay, that's good. Pero yun nga. Well, anyway, siguro po naman labas na nga itong usapin po nitong actual financial condition ng PhilHealth dito po sa inyong position bilang Pangulo po ng PHAPI. Pero, Doktor, yung po lamang concern ng marami at ito po rin po ay nabanggit nga mismo ni Secretary Erbosa ng kanilang spokesperson po sa PhilHealth na kapag po na-confine sa private ward ang pasyente, kahit na po hindi ito luxury, kundi necessity, opo, talaga pong automatic yon, hindi sagot ng PhilHealth yung pagpapa-ospital at maliit lamang na porsyento ang sasagutin ng PhilHealth. Ano po? May sagot po lagi, lahat mo yan. Pero siyempre, mas malaki po ang babayaran nila. Kasi kumbaga meron tayong tinatawag na socialized medicine po. Kung nasa ward kayo, supposedly kung basic talaga kayo, dapat halos wala kayong bayaran. Yes. Opo. Pero pag private suite, medyo meron kayong pong babayaran. Pero lagi lahat po yan, may deduction ng PhilHealth. Opo, yes sir. Pero yung nga po, yung kasi iba ho yung suite room na sa mga talagang may kaya, pero ho yung basic necessity po na private room for reasons po ng komplikasyon ng pasyente na mismong doktor nga nagsasabi na kinakailangan na sa private room kasi nga prone ka to infection. Yung mga ganun pong sitwasyon, talagang wala namang exemption, di ba? Basta kumuha ka ng kwarto, lahat na room rate na, pati nga yung charge ng doktor, etc., di ba? Automatic po yun. Tama po? Tama po yun. Kung mas mataas, mas tataas din po.
cost ng hospitalization. Opo. Opo, sige. Okay. Dito po ngayon sa punto po ng inflation nga, Doktor, ano po ang pinakamataas o para tinamaan po sa usapin po ng supplies ninyo para sa mga pasyente? Actually, halos lahat ng supplies natin ginagamit sa ospital are imported. Ano po? Although dito natin kinukuha yan, pero distributor lang po yung mga yan. Minsan sa China, Korea, India, lahat po halos yan imported. No? Yung ating mga gloves, mask, yung mga ginagamit natin sa suero, lahat po halos yan imported. Ano po? Mabuti nga po, at least yung ibang gamot natin, medyo na mamanufacture dito sa atin na, ano, may mga laboratories tayo dito na hopefully na ikokontrol nila ang cost ng mga gamot, ano. And then pero yung karamihan po sa ating mga supplies, even the equipment, ay siyempre apektado po yan, lalo po ngayon, 58, 59 na so $1, ano. Kaya medyo laki po na epekto niyan sa ating mga ospital. Opo, yes sir, yes sir. Okay, Cha? Opo. Okay. Sir, tungkol po dito sa tinatanong ni Sir Ted na mga maaapektuhan ng inflation o naapektuhan na ng inflation, sinabi niyo nga po last year pa nagsimula yung pagtaas ng mga presyo around 5%. Aside from medical supplies, sa mga pribadong ospital po ba ngayon nagtaas na rin halimbawa yung mga magpapa-ospital, yung kanilang kwarto and other services, lab fees? Usually po, siyempre wala po kami subsidy from government. Yes ano? po. So ang nangyayari po dyan ay doon po na nakakarga ang mga increases in pag halimbawa, tumaas po ang sweldo ng halos lahat. Ano? Ang nurses po nag-umpisa dyan, pharmacies, medtech, radtech, etc. Lahat po yan tumaas. Ano? And then, of course, yun nga, yung cost po ng goods na ating binibigay sa pasyente, tumaas din po. And doon po lang po kinukuha yan, usually sa services na ino-offer natin sa ating mga pasyente. Opo. Okay, sige po. Maganda sana po kung maaga kami babayaran ng PhilHealth, ay makikita pa po natin yan after mga around 2 months po. Kasi doon po mag-take effect halos yung increase na yan ng benefit. Okay. Pwede niyo pa po ba kami bigyan ng rough figure lang, estimate kung magkano yung itinaas? Halimbawa sa semi-private, from ano yung presyo sa kung magkano na po yung presyohan ngayon per day? At siguro po, hindi sobra sa 10% yan. Mga around 5% lang usually ang ini-increase niyan. Sa mga ganong klase po. Pero dito po sa ating benefits naman sa PhilHealth, alam po, halos nagdoble yan. Cesarean section dati na 19,000. Ngayon 37,000 na po ang nadididak. Almost double. Ayun nga po, ang sabi namin ay okay, maganda yan para sa pasyente. Pero sana naman ibalik agad sa amin para maayos pa rin namin ang aming operational expenses. Okay. Sige po. Salamat po na marami sa inyo, Doktor. Meron lang po akong pahabol na katanungan dito. Baka humaari yung mabigyan po ng guidance ng ating manonood. Totoo ba daw ho na kapag na-confine yung pasyente at wala pang 24 hours na-admit daw ho kasi yung nanay niya ng 8 p.m., namatay po the following day ng 1:53 p.m., hindi na daw po covered ng PhilHealth? Covered po dapat yun. Especially pa, hindi ko yung sinasabing special. Kung namatay po ang pasyente, talagang covered po yan. Kahit 1 to 2 o basta merong 1 to 2 hours lang. At kung namatay po, ang alam ko talagang covered po yan ng PhilHealth. Dapat. Yung pong na-admit, dapat po yan ma-admit with 24 hours para ma-cover ng PhilHealth. Pero yung pong nandun sa emergency room, namatay, covered po yan. Hindi po, ito nga daw po na-admit. Pero nga po hindi umabot ng 24 hours magmula nung admission, hindi daw po covered? Kung namatay po, sabi niya namatay, dapat po covered yun. Covered po dapat yan. Opo, sige po. Salamat po, Dr. Jose Rene De Grano sa inyong pong panahon sa aming programa. Thank you, sir. Salamat po, sir, and DJ. Opo, thank you. Si Dr. Jose Rene De Grano, ang Pangulo po ng PHAPI para nga po sa usapin ng Costa.